Hello po mga kababayan, si Dante Marabilia. So dito tayo sa ating masayang channel, Laugh Trip Ngani. Di ano niya Mr. Maravillas yung mga masasayang kwento mo dyan. Ito post ng It's Fun in the Philippines. Sabi niya, ang lawak talaga ng background sa law ni Marcoleta. Akalain mo, siya na ang nag-provide ng ebidensya na gagamitin laban sa kanya. Tapos, sinalubong pa niya yung warrant niya. Kaanga-anga na nga, mga kababayan. Malawak yung kaalaman sa sa batas. At masunurin siya sa batas. Wala siyang kaso. Ayun, mga kababayan. Hindi sana alam ng mga mamamayan yung plunder niya. Nagkwento siya. Di ba, mga kababayan? Kaanga-anga si Marcoleta. Walang kaso. Nagkwento ng kaso niya. Ayan tuloy, kulong, plunder. Sinalubong pa yung warrant of arrest. O di ba kaanga-angang senador si Marcoleta? Napakatalino. Hindi sana alam ng taong bayan, ng mga mamamayang Filipino na pumaldo siya. Nagyabang, nagkwento. Tumanggap daw siya. Ay, nako, mga kababayan. Pinahamak yung sarili niya. Tapos pakinggan ninyo ito. Idiniin ni Panelo si Marcoleta. Ang naging problema, sinisisi siya ng lahat. Kasi inamin. Gano? Kasi tumanggap siya ng 75 million. The 75 million is a campaign contribution para sa kanyang pagtakbo sa Senado. Gano? Ngayon, sa ilalim ng batas, kailangan ideklara mo yun. Hindi niya ideklara. Bago pa yung batas natin doon, pag hindi mo dineklara, yung mga kontribusyon mo, kanina nang galing yun, saan, kano, pwede kang i-demand ng kriminal. Pero naamiyandahan na yun, naging administrative na lang. Madaling sabi, kung ikaw ay tumanggap ng 75 million, at hindi mo inilagay yun sa SOSE, yung Statement of Contributions ng isang kandidato, ikaw ay maaaring pagmultahin lang. Yun lamang, administrative lang eh. Ang naging depensa niya, teka muna, wala pa namang kampanya nun hindi pa ako kandidato nun. Kaya, hindi ako dapat na magdeklara. Ang problema, by admitting to a receipt of the 75 million and saying that you cannot be liable under the law for not declaring it, nagkaroon ka ng problema. Kasi dahil umaming kang tinanggap at parang palalabasin mo ngayon na hindi ka kandidato at the time, bagsak yun na tumanggap ka ng pera in relation to your office dahil kongresista ka pa nun. Yun ang naging problema. Kasi ang Comelec, inabsuelto siya, kaya ginagamit niya ngayon yan. Ang problema, nung inabsuelto, yung depensa niya, makasasawa sa kanya. Kasi inamin niya, bagsak siya doon sa plunder law. Kita ninyo? Nilaglag ng kapwa niya DDS. Alang idiniin lalo ni Panelo imbes na idepensa. Alang yan yung Mr. Maravillas, mga DDS, naglalaglagan. Nilaglag ni Panelo, idiniin pa lalo si Marcoleta.
kinonfirm na talaga niyang plunder. Alang yung Panelo na to. Bicolano to si Panelo. Pahamak. O ito post mga kababayan ni Patrick Aquino. Sabi niya, breaking news, isang DDS ang nahuli sa CCTV na bumili gamit ang photocopy na pera. Sinuklian naman siya ng tindera gamit ang photocopy na barya. Ayon sa ulat, napag-alaman na DDS din pala yung tindera. Masayang umuwi ang DDS dalang photocopy ng mga itlog na binili niya. Pati itlog na binili, photocopy lang. Kasi yung pera ginamit na pambili, photocopy. Yung sinukli na sinsilyo, photocopy din. Kaya yung itlog na binigay, photocopy. Masayang umuwi kasi yung bumili at yung tindera, puro DDS. Satisfied. Di ba, mga kababayan? Pag sa katarantaduhan na niya, Mr. Marabilas talaga, number 1 ang DDS. Hindi lang sa katarantaduhan, pati sa kabubuhan. Napaubo tuloy ako. Yeah, sabi nang nag-react, sabi ni Guy Marciliana, ganyan kasi sila mag-isip eh. Kaya maganda, isabuhay na din nila yung mga kahangalan nila. Sabi ni Ed Francisco, cartoon copy naman ang tatay nila. Sabi ni Silas of Nat, sana niloto niya yung photocopy niyang itlog. Tama. O ito, post ni Attorney Wilfredo Garrido. Sabi niya, Attorney Ligotan, a Xerox copy is now admissible in evidence. Sabi ng DDS. Yung DDS, nagpa-Xerox ng 500 piso ng pambayad sa Meralco. Yes, salamat. Nasulbad na. Gyud, pangbayad na mo sa kuryente. Malamang yung supply ng kuryente sa kanilang bahay, Xerox na rin. O diba? May pinambayad nila Xerox na 500. O di yung kuryenteng dadaloy sa sa bahay nila, Xerox na kuryente na rin. Puro Xerox. Para amanos mga kababayan, di ba? Amanos lang. O ito, post ni The Resistance, Freedom Wall, Cesar Picman, sabi niya sa kanyang post, magaling din pala si Bato na horizontal forehand. Magaling din si Bato. Ang motivation niya, mga kababayan, kailangan lang may warrant of arrest na isi-serve ng NBI. Mabilis, mga kababayan, mag-horizontal forehand si Bato. At hindi kailangan na pantay yung kanyang dadapaan, mga kababayan, kahit sa hagdan. Kayang-kaya mag-horizontal forehand, di ba to? Kahit sa hagdan. Di ba, mga kababayan? Sabi ni Eric Ariel Bergonyo, ito yung mas malupit. Mas magaling mag-horizontal forehand si Sara. Kaya lang, kailangan, hindi bola yung kanyang hahampasin, kundi, pera.
Silo. Hindi racket mga kababayan, kundi silo ng pera. Sabagay, racket pa rin. Ay, nako talaga ito mga netizens, mga kababayan, nakakatuwa. Anyway, yun lang mga kababayan yung ating short video ngayon. Kung napasaya po kayo ng ating short video ngayon sa Laugh Trip Ngani, click subscribe po ninyo ng ating channel. At i-share na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan, lalo na sa mga DDS, para lalo silang sumaya. Ayos, mga kababayan. Bye-bye po.